Bida sa serbisyo. Bida sa trabaho. Bida sa updates. At bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Kasama ang kaagapay at kakampi ng ating mga bagong bayani. Ang garang tulong. Tapat na serbisyo. At praktikal na mga solusyon. Mula sa nag-iisang OFW Party List Representative, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Ang programang maghahatid sa inyo ng tulong at malasakit. OFW, ikaw ang bida. With Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Itinuturing na mga bagong bayani ng Pilipinas, sila ang mukha ng manggagawang Pilipinong masipag, matyaga, mahusay, may integridad at lumalaban sa buhay. Sila ang ating mahal na overseas Filipino workers. Sa ating pagdiriwang ng National Heroes Day sa August 28, marapat lamang ng ating mga bagong bayani ay mabigyan ng maagang pagpupugay para sa kanilang walang kapantay na pagbibigay dangal at karangalan sa ating bayan. Simula ngayong hapon, makakasama niyo na po kami rito sa aming bagong tahanan, ang SMNI, kung saan bibida ang serbisyo publiko, bibida sa OFW updates, bibida sa mga kwento at trabaho. Kasama niyo po kami sa pagbibigay ng tulong at malasakit sa ating OFWs, seafarers at overseas Filipinos at titindig bilang boses ng manggagawang Pilipino saan man sa mundo. Kaisa nyo ang One Filipinos Worldwide or OFW Party List at ang inyong lingkod, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, sa pagtalakay ng bawat issue o problema ng ating OFWs. Bibigyan natin ng praktikal at agarang solusyon. Welcome sa programang Ikaw ang Una dahil Ikaw ang Bida. Ito ang OFW, Ikaw ang Bida. Binabati po namin ang ating mahal na Pastor Apollo C. Kibuloy na nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa amin dito sa ating tahanan, ang SMNI. Hangad po namin ang tuloy-tuloy na balikatan natin sa paghahatid ng tulong at katotohanan sa lahat ng Pilipino. Ang inyo pong lingkod ay nagkaroon po ng pagkakataon na ma-interview ng ating butihing Pastor Apollo C. Kibuloy sa SMNI Exclusives. Narito po ang bahagi ng ating interview. Congressman Marisa, you have a new program in SMNI, Pastor. Ito po yung OFW, Ikaw ang Bida. What do you plan to focus on which will align with the mandate po ng SMNI na nation building? Of course, nako, unang-una po ang OFW Ikaw ang Bida. Ito po ang ating regalo po para sa inyo at mula po sa SMNI. Ako po yung nagpapasalamat dahil alam ko po magiging katulong po tayo para makapag-create tayo at makatulong sa nation building na gusto rin po ng ating SMNI, ng ating pinagpipitagan ni Pastor Apollo Kibuloy, dahil alam ko po na yung pag pinag-uusapang nation building, sino po ang tatanggi dito? Lahat po tayo, nagtatrabaho tayo sa abroad para sa ating pamilya, para makatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Tayo po ang mga living heroes, modern day heroes, at yan po ang pinakamalaking dahilan kung bakit kinakailangang itayo natin ang bandera natin bilang Pilipino, dahil iisa lamang po ang bansa natin. Kung pwede, tigilan po natin yung crab mentality. Kung pwede, magsama-sama tayo, magkaisa tayo, dahil ang mga batas po natin na gusto nating final at na-file na po sa Kongreso, ang
nagpapatunay na kayo po ang number one sa aming mga isipan, sa aming puso at sa aming buong pagkatao. Kayo po ang reason kung bakit nandito po ang OFW Party List, ang nag-iisang lone representative ng 19th Congress, the first termer at first woman legislator ng OFW Party List. Kaya ang challenge, Pastor, napakalaki, napakabigat kasi lahat po ng mata nakatutok po sa atin. Lahat po nag-e-expect ng milagro. Lahat po nag-e-expect that you can do better. Lahat nag-e-expect that you have to be somebody that we can lean on. Somebody can support us. It's somebody that we can be relying on and then can support us. Kaya alam niyo po, ako po ay wala pong pahinga. 24/7, ganun din po ang Congress staff natin. Saturday, Sunday, Pastor, nagtatrabaho yan dahil sabi ko, ang humihingi ng tulong, hindi pwede maghintay. Oy, Monday, pagbalik namin, hindi po pwedeng ganun. Ang nation building, kaisa po ang SMNI, ang OFW, ikaw, ang bida, para po sa inyo yan, para po sa ating lahat. Yung sa reintegration programs, yung bumabalik ng mga FWs to go back to the country, ano yung mga support mechanisms natin sa kanila? Okay. Pastor, dito po sa reintegration program natin, kinausap na po ng OFW Party List, ang Department of Migrant Workers, ang OWA, para po sa mga kabuhayan o livelihood na pwede nating ibigay sa ating mga returning OFWs na gusto na pong mag-for good dito sa atin. Kailangan din po ma-empower natin sila ng knowledge ng kung ano pong hanap buhay ang pwede po nilang pag-umpisahan. At pwede rin tayo magbigay ng pasimulang puhunan upang sa ganon ay may mapagsimulan sila. Kasi po kung wala naman po silang gagawin dito, walang trabaho, kawawa naman po ang ating mga kababayan. Yung iba pwede nakapag-save na for the future, pero yung iba baka wala rin pong na-save. So tayo po ay aagapay, Pastor, at lahat po ng ating mga programs, projects, ay ipapakita po natin at pag-uusapan po natin sa ating OFW, ikaw ang bida. Sa Congresswoman, sa on contract substitution, ano ang to avoid the exploitation of those who are going back to their host countries or to the countries that they are being employed to. Paano mo in-address ang issue to protect the OFWs from deceptive practices? Okay po. Pastor, yung pong contract switching, ito po yung sinasabi na pag umalis ka ng Pilipinas, ang kontrata mo, kunwari, $500 ang sweldo. Pagdating mo pa lang, pag-land mo pa lang, papipirmahin ka na ng panibago, kunwari, $300 na lang. So, nawawala na yung $200. But kasi nandoon ka na po, wala na silang magawa. Either ang nangyayari po kasi ito yung middleman. Either po alam ito ng ating mga recruitment agency o your handler natin on the ground na counterpart ng mga local na recruitment agency natin. Ang sinasabi po natin dyan, kinakailangan po kung maka-experience kayo ng ganito, pumunta po kayo sa ating mga embahada, sa ating mga migrant workers offices. Yan po ang pinakamalapit na pwede po ninyong mahinga ng tulong. Ngayon, kung kayo naman po ay hopefully papansinin kayo kasi tinawag na po natin ang attention ng ating mga different embassies at MWOs all over through our DMW at OWA at DFA, kailangan din po kayong iparating sa atin sa OFW Party List kung ang mga concerns ninyo ay hindi po natutugunan. Ngayon po ang SMNI, nako, please give me the privilege, Pastor, na syempre nandito naman po bukas ang ating SMNI para po iparating at any given time ang inyo po mga problema. Di ba po, Pastor? Diretso na. Diretso Pagka na po. nandito kayo sa programa niyo, diretso na tayo doon sa kanila. Tama po yun. Yung sa Filipino shelters in Kuwait, yung gobyerno natin said it will be firm on keeping shelters for OFW. Opo. Required ito ng Philippine law. Despite this concerns linking it to Kuwait's suspension of new visa issuance for Filipinos. How do you look at this situation? Is it justifiable to maintain the mandatory shelter requirement despite its impact on the country's
overseas employment prospects. Okay. Pastor, masasabi ko po dyan, meron tayong mga shelters po sa Kuwait. Ang sinasabi po ng Kuwait, dapat i-close down daw yon kasi masyadong nagiging overcrowded. Pero ang katotohanan po, kasama po yan sa batas natin sa Pilipinas. We need the shelter to be able to give shelter and reassurance sa ating mga runaways ng mga kababayan o OFWs na mayroon silang tirahan kung sakasakaling nawalan sila ng trabaho, may problema na abuso at kung ano-ano pa pong maltreatment. Ngayon po, kung sasabihin po ng Kuwait government na hindi pwede yon, hindi naman po tayo papayag dapat. Ngayon, yung tinatanggal po nila, nagkaroon po ng pagka-cancel o deployment ban in the past with PRRD po, with President Duterte, at ito po ay na-lift recently. Ang sinasabi po natin dito, hindi naman po sa pag-aano po, pero sila po ang unang nag-violate ng batas. Napakarami pong issue na maltreatment at ang pinakahuli, yung kay Julie B. Ranara po, na ni-rape, minurder, itinapon sa disyerto, sinagasaan pa po. So yun po yung pinaka-latest from Kuwait. Ngayon po, kami na po yung naagrabyado, kami na po, Pilipino po yan. Filipina po yan. Ngayon kayo pa yung magsasabing, wala na kaming visa na ibibigay sa inyong lahat. Nung una po, ang DMW, ang Department of Migrant Workers, nagsabi, deployment ban para sa mga first-timer na magkaroon ng visa to work. Total, hindi pa po kayo nakakaalis, stop muna kayo. Pero ang ginawa po ng Kuwait, lahat ng visa, hindi na po pinapayagan sa ngayon. So we have a bilateral labor agreement, but it has never been respected. It has never been really implemented, I would say. So that's the very reason why we have to be more serious about it. Magkaroon ng ngipin ang ating bilateral labor agreement. Huwag tayong maging katawa-tawa sa ibang bansa. I mean, our agencies are doing the best that they can. Secretary Tuts Ople is doing the best and other leaders. Pero sana po ay maayos na po ito sa lalong madaling panahon dahil, Pastor, ang dami pong tickets na nasayang, yung employment nila nasayang, yung ginastos po nila para sa mga recruitment agencies and other documentations na wala. Paano po yun? Kawawa naman po. Hanggang ngayon, hindi pa na-lift up Hindi ng pa Kuwait po. yun. Hindi so, pa po. paano yung nandoon na? Yung nandoon na po ngayon, sa ngayon, nandoon muna sila. Not unless magkaroon po ng panibagong directive na kailangan kayong umalis or siguro matapos yung kanilang visa. Pero yung mga new na mga OFWs dapat pupunta doon, wala na. Wala po. Sa ngayon, wala, Pastor. Sila pa yung nagagrabyado sa atin. Yes. Sila pa yung nagbaban ngayon. Yun nga po. Dampakasakit, Hindi Pastor. pa hanggang ngayon na-lift, ha? Hindi pa po. Hindi pa po, Pastor. So- Kaya marami sa mga OFW, Pastor, namimiss po si PRRD. Oo. Kasi nung panahon ni PRRD, nung may ginawang abuso sa isang Filipina OFW right there and then in-announce Tayo, yung ban. nagban. Siya ang tayo ang nagban. So, sabi ng mga OFW, we miss that kind of political will to protect their rights and of course the welfare of the overseas Filipino workers. So wala pang nagagawang paraan para ma-lift yun? Wala pang Sa pag-uusap, ngayon po, wala pang- parang wait and see po ang nangyayari, Pastor, kasi mismo na po si Sec Tuts Ople nakipag-usap sa kanila, ang Department of Migrant Workers. Tayo naman po sa Kongreso, talagang tayo yung gagawa ng batas, tayo po magpa-file ng batas. Ngayon po, pero yung implementation ng mga agencies, sa kanila pa rin po yun. So wait and see pa po tayo kung ano po yung magiging update na manggagaling So po sa ilan kanila. pa yung mga naiwan doon ngayon ng mga OFWs? Mga ilang thousand pa yun? Hundreds pa rin po eh. Hundreds pa rin. Marami pa rin po. At yung mga paalis dapat at mga magre-renew ng kanilang mga working visa, marami pa rin po. Hundreds pa rin po yun. Marami pa rin. Close to 1,000 itong pa rin. dapat na pumunta doon na hindi na makapunta, meron namang Alternative. mga ibang countries na pwedeng puntahan. no? Ayon. Pastor, sabi ko nga po, bakit ba tayo nagpupumilit sa Kuwait? Ang dami naman po dyan na wala tayong bilateral agreement, pero maayos. May Hong Kong, may Korea, may Japan, may Singapore, may Macau, may Thailand. Doon po tayo sa ASEAN countries na kung malapit magkaroon man ng aberya, malapit sa Pilipinas. Ito po, pinagpipilitan natin sa Kuwait, hindi natin alam kung kailan hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa bansang to. Di ba po? Mahirap. Mm.
OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Shanty Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare, now available at afterglowtreatments.com. Korea's best kept skincare secret, Melange Korea, now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffaelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, Overseas Workers Welfare Administration. Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Shanty Gem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Nagbabalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Magandang hapon po sa ating mga televiewers, netizens, Kingdom citizens, OFWs, seafarers, Filipinos overseas at syempre sa lahat po ng Pilipino sa amang sulok ng Pilipinas. Sisimulan po natin ang malalim na talakayan ng isa sa ating panukalang batas na isinusulong po ng inyong lingkod sa Kongreso, ang House Bill 6770 or ang ating Overseas Voting Act of 2023. Ano nga ba ang internet voting na ito? Posible nga ba ang pagboto ng ating mga mahal na OFWs, overseas Filipinos at seafarers through internet kahit sila ay nasa abroad? Ang mga detalye, narito na po. $1.69 million registered voters Filipino workers ang naitala ng Commission on Elections noong halalan 2022. Ayon sa COMELEC, 1.6 million dito ay land-based registered voters at almost 20,000 naman ang sea-based. Kung tutuusin, ito ay tinuturing na kauna-unahang pagbaba ng bilang ng registered overseas voters simula po noong eleksyon 2004. Ito ay dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic kung saan mahigit 791,000 overseas Filipinos ang nagpasyang umuwi ng Pilipinas noong 2020 ayon sa datos ng Department of Health. Sa ilalim ng Republic Act 10590 o mas kilala bilang Overseas Voting Act of 2013, ang mga qualified na overseas Filipino citizens na nasa abroad ay pinapayagang makaboto sa pamamagitan ng overseas absentee voting. Sa ilalim ng batas na ito, ang ating registered Filipino voters para sa 2022 elections ay nakaboto ng personal o via postmail sa kani-kanilang embahada at konsulada noong April 10 hanggang May 9, 2022.
Kaugnay nito, ayon sa datos ng COMELEC, ang Middle East and Africa region ang nakapagtala ng may pinakamaraming overseas Filipino voters na halos 787,000. Samantala, pumangalawa naman ang Asia Pacific region na may mahigit na 450,000 registered Filipino voters na sinundan ng North and Latin America na mahigit 306,000 at Europe na may mahigit 153,000 na rehistradong Pilipinong botante. Alam nyo ba na ang datos mula sa mga nasabing rehiyon ay humigit kumulang na 77% ng kabuuang overseas electorate para sa halalan noong nakaraang taon? Ngunit ang tanong, paano nga ba bumoboto ang mga mahal nating overseas Filipino workers? Sa naganap na 2022 elections, ang isang botante ay maaaring makaboto ng personal kung saan ang mga ito ay pupunta sa kanilang respective voting post at bibilangin ang kanilang boto either manually o via automated election system or AES mode of counting. Ang mga overseas voters ay pwede ring mag-avail ng kanilang balota sa kanilang voting post o yung tinatawag na postal mode of voting. Ang mga botong makukuha mula sa paraang ito ay maaaring bilangin ng COMELEC designated officials ng mano-mano o via vote counting machines. Sa Middle East at Africa, kung saan may pinakamaraming rehistradong Pilipinong botante at nag-require ng personal voting sa 22 bansa at areas. Samantalang, 41 bansa at lugar naman ang nagsagawa ng postal voting para sa halalan 2022. Ngunit sa kasagsagan ng halalan noong nakaraang taon, naglitawan ang ilang pagkakamali at suliranin na kinakaharap ng ating OFWs, tulad ng disenfranchisement at delayed voting. May ilan ding OFWs na nahirapang makapagrehistro sa pagboto noong 2022 elections dahil sa COVID-19 lockdown, limitadong bilang ng post para makapag-register at ang katotohanang hindi lahat ng OFWs ay pinapayagan ng kanilang employers na mag-day off para mag-register at bumoto. Ang epekto nito, sa 1.69 million registered overseas voters, may turnout lamang ito na 39% o may humigit kumulang na 600,000 lamang ang bumoto overseas noong halalan 2022. Kaya naman, para mas mahikayat ang mas maraming Pilipino na nasa ibang bansa, partikular na ang ating mga mahal na OFWs na magparehistro tuwing eleksyon, ay patuloy na isinusulong ng Commission on Elections kasama na po ang inyong OFW party list ang internet voting. Dumalo at nakiisa po ang inyong lingkod para saksihan at suportahan ang internet voting demonstration na inorganize ng COMELEC para sa paghahanda sa nalalapit na 2025 midterm elections. 8 technology providers mula Korea, Germany, Spain at marami pang iba ang naglatag ng kani-kanilang proposals sa COMELEC. Partikular na po kay Chairperson George Erwin Garcia at Commissioner Marlon Casquejo na pinangunahan ng Opisina for Overseas Voting ng Komisyon. Ang internet voting demonstration na ito ay maituturing na malaking hakbang para maisakatuparan ang parehong advokasya ng COMELEC at ng inyong OFW party list na gawing mas madali at mas accessible ang pagboto para sa ating overseas voters, lalong-lalo na po sa ating mga mahal na OFWs. Ito rin po ay alinsunod sa ating House Bill 6770 or ang ating Overseas Voting Act of 2023 na isinusulong po ng inyong lingkod sa 19th Congress na may Senate counterpart measure na akda ni Senator Francis Tolentino na naglalayong isama ang internet-based technology bilang isang epektibo at ligtas na paraan sa registration at actual voting ng ating mga OFWs. Sa inilunsad na internet voting demo, layunin ng COMELEC na alamin pa kung anong magiging laman ng kanilang terms of reference o mga functions na dapat mayroon ang kanilang system. Alam niyo, napakaganda nung merong ganito, yung merong demo sa amin, sapagkat sa pamamagitan nila Kong Marlon at saka nila Kong Nelson, aayusin kasi namin po yung terms of reference. Nandyan din naman po yung CAC na nag-guide sa amin, nag-a-advise.
upang alam namin more or less ano yung mga vulnerabilities, ano yung mga dapat namin ilagay sa terms of reference na hindi naka-tailor fit sa kahit isa sa 8. May posibilidad naman, hindi lang sila ang magpa-participate sa magiging procurement natin. Sila lang yung nagbigay ng intensyon na mag-demo ngayong araw na ito. Kaya nagpapasalamat din tayo sa kanila. But it may be possible na mas madami pa yung may involve sa mismong procurement. Ang 8 technology providers ay tinalakay siyempre ang kanilang mga systems, kabilang na ang proseso ng pagla-login, voting inscription, data transfer, at maging ang security authentication. Alam nyo ba na ang internet voting ay sinasagawa na sa iba't ibang panig ng mundo mula pa po noong 2014? At ang bansang Estonia sa Europe ang may pinakamatagal ng gumagawa ng e-voting system sa buong mundo. Ano nga ba ang hinahanap na specific features ng COMELEC para sa e-voting na ito? Well, halos lahat nandun yung hinahanap namin. Like for example, for the security in the registration process. Kasi kailangan talaga natin secured yung ating mga magpaparehistro, yung pre-registration, para sigurado tayo na siya talaga yung boboto for internet voting. And the second one is the type of voting. Hinahanap kasi namin yung voting process is very simple. Kumbaga, user-friendly. Kumbaga, andun na lahat. Wala nang medyo ang daming tanong, ang daming features na dapat i-click mo. Dapat user-friendly because hindi naman lahat ng ating mga overseas voters is very techy. They're more on Facebook, TikTok, and so whatsoever. Pero may mga iba kasing nakikita ko mga online, ang hirap i-fill up before ka makaproceed. So we are looking for a very simple type of voting process. And the third one would be the canvassing, the consolidation. The consolidation, and then, yun na nga, we are looking for something like, it's a blockchain because it will stay for 30 days kung saan na nakastore yan. So, if I am a voter, I can always check whether my vote is tampered or not. So, as much as possible, we will use the technology of blockchain. Maganda kasi yung technology ng blockchain. Kapag yung data natin will stay in how many days before it will be canvassed. Dagdag pa ni Commissioner Marlon Casquejo, sakaling maipatupad ang internet voting para sa 2025 elections, ay nais ng komisyon na magkaroon ng special canvasser para dito at maging optional muna o added mode ang e-voting sapagkat may mga piling bansa na may internet restrictions tulad ng Israel at Russia. Samantala, siniguro naman ni COMELEC Chairman George Garcia ang security measures ng internet voting. Hindi lamang ang impormasyon ng botante, kundi siyempre ang seguridad at privacy ng boto nito. I think the highest form of security is for us to be able to ensure that the voters who will be voting are the voters who are the registered voters. Alam niyo po may problema kasi tayo. Kaya kanina binanggit ko yung verification, yung voter verification na pinapatanggal namin dahil 2 billion. The reality is, despite all our efforts na manghingi ng budget, sana po, after the 2025 election, payagan tayo na i-annul ang buong list of voters ng buong bansa kahit yung nasa abroad. Alam niyo po kung bakit? Kaya hindi mabe-verify na maayos eh. Although meron kaming AFIS pa po yung sa amin hanggang ngayon. 4 fingers. Samantalang sa buong mundo, 10 daliri na. Kasama pa ang mata, kasama ang buong mukha. Pati boses kasama na. Kami po, 4 fingers. So, ibig sabihin, alam niyo po kung ano ang pinakamatanda na fingerprints na meron kami, 2003. So, how do you counter-check the fingerprint of one as against the 68 million that we have right now? 92 million pa yan kasama SK, Sangguniang Kabataan. So, ibig sabihin po, if only we can annul the list of voters and conduct a general registration of voters in preparation for the 2028 elections. So that, yung database ng COMELEC, ma-update din po. And that's why hopefully I do not want to mention hindi ko alam kung yung terminology yon ay tailor-fitted sa isang company. But hopefully the COMELEC will be able to get a technology na 10 fingers. And with other biometrics such as facial
Irish and such others. Kasi po, talagang hindi nyo na pwede 2003. But lucky for us, our present system, the AFIS, still function very well. We were able to verify 491,000 voters who are double and multiple registrants na pinatanggal po namin ngayon sa ating election registration board sa buong Pilipinas. 491,000. Akala po kasi nila, hindi namin sila kaya makita. But how much more if we are going to improve our system, our technology, and at the same time, magsimula tayo sa zero. Pagdating sa 2028, wala na makakaboto from one province to another province, from one city to another city. And then yung mga nasa abroad halimbawa, hindi sila makakaboto kahit internet pang gamitin kung hindi naman pala sila yon. Sa ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng COMELEC, Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs, National Privacy Commission, National Citizens Movement for Free Elections, Commission on Filipinos Overseas at House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa pangunguna po ni Chairperson Maximo Dalog, makakaasa po kayo na ang inyong OFW party list ay kabalikat ninyo sa pagsusulong na mas pinadali, mas pinabilis at mas epektibong pagboto para sa ating mga mahal na OFWs. And I think this will be having a very good stand from the House and the Senate. And definitely, Chair Garcia, we will do our best to our commissioners, to our stakeholders. This is our way of giving back to our overseas Filipino workers who were disenfranchised for many elections in the past. 1.8 million registered voters ang bumoto lamang po ng 2022 ay almost 500,000, close to 600,000. And to think po ang ating mga OFWs is almost 10 to 12 million na nasa abroad. So this is exercising the right to exercise the right of suffrage and to be able to vote as a Filipino citizen. So we in the House, in the 19th Congress, your Congresswoman Marisa will definitely do the best that we can with our Commissioner Dalog, our committee chair for suffrage, to be able to give back to you also, because we know that COMELEC is doing the best that they can to be able to service more OFWs, the OFs, and our seafarers. We will be standing beside you, and hopefully everybody will be with us in this pursuit of a better service to our fellow countrymen. Maraming salamat po. Kaisa po ang inyong lingkod at ang OFW Party List sa groundbreaking initiative na ito ng COMELEC. Sama-sama po nating isusulong ang karapatan ng bawat OFW na makaboto ng ligtas, maayos, mabilis at accessible para sa lahat. Sama-sama po tayong titindig at hahakbang para sa mas magandang kinabukasan ng ating demokrasya. Sa amang panig ng mundo, sa pagboto, OFW, ikaw ang bida. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Chanted Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare, now available at afterglowtreatments.com. Korea's best kept skincare secret, Melange Korea, now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffaelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, Overseas Workers Welfare Administration.
exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Chanty Gem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Nagbabalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Welcome back to OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Kilala po ang lugar na ito sa pagkakaroon ng pinakamagandang beaches sa Pilipinas. Mayaman sa kultura at hindi pahuhuli sa mga pagkaing only in the Philippines. Known as the crown jewel of Mindanao, ang inyo pong lingkod ay bumisita sa Davao. Tunghayan po natin ang malaparaisong ganda ng probinsyang ito, maging ang panayam natin kay Congressman John Tracy Cagas at Mayor Joseph Cagas ng Davao del Sur. Dito lang sa Turismo Mismo. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong may tila paraiso dito sa lupa? Oo, at makikita ang ganda nito sa Pilipinas, sa isla ng Mindanao. Kamakailan ay nagkaroon ang inyong lingkod kasama po ang SMNI team na mabisita ang isa sa pinagmamalaki ng Tamayong Kalinan, Davao City, ang Covenant Mountain and Paradise Garden of Eden Restored. Ang nakakamanghang lugar na ito ay pinasimulan at patuloy na pinangangalagaan ng ating mahal na Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang Covenant Mountain na ito, kung tawagin, ay lubos na nabibiyayaan ng magandang tanawin kung saan may iba't ibang klase ng bulaklak at halaman na nakatanim. I was mesmerized. Hindi ko akalain na ganito kaganda ang Covenant Mountain natin dito sa Davao City. Pastor, I salute you. Parang feeling ko, ikaw ba ang arkitekto nito? Definitely, you have a lot of architects with you, pero ikaw yung mastermind ng lahat ng ito. Nakita ko how artistic you are, European-inspired, yung motif talaga naman masasabi mo para ka ring nasa Venice, at parang ang feeling ko napaka-solemn ng lugar. Bakit? Kasi everywhere you look around, nandun ang mga bulaklak, nandun yung mga plants, nandun lahat, and the lighting effect, talagang very dramatic ha. Sabi ko nga, ang dilim ngayon, umuulan pa, showering, pero lahat ng lugar na puntahan natin, talaga namang ang mga lights nasa tamang mga lugar at saka talagang parang ang dating napaka-dramatic. Pati mga ilaw nagagawa mo maging dramatic. Napag-alaman din po natin na ang Covenant Mountain ay hindi lamang for aesthetic effect, kundi isang mahalagang lugar para ipakita ang advokasya at pagmamahal ni Pastor Kibuloy sa pag-preserve ng ating mahal na kalikasan. Ang Covenant Mountain ay nagsisilbi ring avenue para sa mainit na pagtanggap ng ating mahal na pastor sa ating mga kapwa Pilipinong misyonaryo, government at civic leaders,
indigenous people at syempre sa ating kingdom citizens kung may mga mahalagang pagpupulong o selebrasyon. Parang akala ko noon nung maten kami ng birthday mo, dito Pastor Kibuloy, eto na, nakita ko na lahat ng kingdom. There's the other side dito sa Covenant Mountain at masasabi kong very picturesque. Para kang nasa picture ba o nasa painting na parang pag tiningnan mo, totoo ba to? Or baka ano lang to, imahinasyon. Hindi pala, it's true, it's real, it's a fact. Totoo ngang mararanasan mo ang kapayapaan ng isip at tunay na relaxation kapag nabisita mo ang Covenant Mountain. Kaya naman, we'll be just here, willing to support you all the way. Basta para kay Pastor Kibuloy, maraming salamat po sa pagwa-welcome niyo po sa atin dito po sa ating OFW Party List. I love being here. At syempre, bukod sa Covenant Mountain, lumibot din tayo sa iba pang nakakapigil hiningang tourist spots sa Davao. Tara na, samahan niyo kami. Wow, ang ganda-ganda naman dito. My gosh, alam niyo po ba kung nasaan tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa Twin Mountain View Resort. Saan? Sa Bansalan, Davao del Sur. My goodness. Ay, akala niyo po ba nasa Tagaytay ako? No, Davao del Sur. At alam niyo, ang ganda-ganda dito. My gosh, kita niyo po ba? Tingnan niyo, samahan niyo ako, Diyos ko. Ang ganda-ganda ng mga mountain. Grabe. Of course, hindi rin natin pinalagpas ang isa sa pinagmamalaking Mount Apo Agri-Ecotourism National Park kung saan makikita ang man-made lake dito sa Davao Region, ang Lake Cometa. Sinasabing ang Lake Cometa ay tinatawag ding Mirror Lake dahil nagre-reflect daw ito ng nakamamanghang ganda ng pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas, ang Mount Apo. Nag-explore din tayo para sa masayang adventure camp and mountain resort dito sa Camp Sabros sa Davao del Sur. At syempre, palalampasin ba natin ang napaka-famous na durian sa Davao? Halata naman ang pagiging proud Davaoenyo na makapanayam natin si Congressman John Tracy Cagas at Mayor Joseph Cagas nang ilarawan nila ang ilang tourist destinations dito sa Davao del Sur. Davao del Sur is akin to or similar to Baguio City. Meron kaming Kapatagan at saka Bansalan. It's also akin to Palawan, subterranean river. Kasi meron din kami dito sa somewhere in Matanao, Davao del Sur, 73 caves. Saka may ano siya, may parang subterranean river in that caves. Of course, sa mga OFW at saka yung mga neighbors namin dito, not only sa Davao region, pati na sa Visayas at saka sa Luzon, Digo City is a very good destination. Pag may mga holidays kayo, vacation kayo, punta kayo dito, may para kaming may lugar na parang Baguio, yan ang Kapatagan. Yan ang nandoon ang highest peak of the land, yung Mount Apo. At saka may mga coastal areas din kami. At saka yung cultural tourism namin, may mga indigenous people kami. Talagang dito makapag-relax kayo sa Digo City. Samantala, bukod sa ating local tourism and Davao Adventures, hindi tayo nag-aksaya ng oras para makadaupang palad at magbigay ng suporta sa ating OFW leaders dito sa Digos City. Pinangunahan po ng inyong lingkod ang oath-taking ng ating magigiting na OFWs sa OFW Congress kung saan matapos ito ay nakipagtalakayan ang inyong OFW party list ng mga proyektong ilulunsad sa Digos kasama ang kanilang lokal na pamahalaan. Sa 120,000 po na OFW sa probinsya ng Davao del Sur, 80,000 dito ay land-based migrant workers. Kaya naman, kabalikat sina Congressman John Tracy Cagas at Mayor Joseph Cagas, 100% po ang ibinigay at patuloy na ibibigay namin
para maipaabot ang tulong at serbisyo para sa ating mga OFW sa kanilang lugar. Ikinatutuwa ko, ikinagagala ko yung pagdating at saka yung commitment ni Congressman Marisa Del Mar Magsino. Yung mga projects namin dito, of course, yung may mga water systems kami at saka yung pinakamalaki na tinatawag ko to na springboard for development in Digo City area, no? Itong yung dating Dawis or Digo City Wharf na ni-restore namin for purposes of tourism destination. Hindi para mabalik na maging regular wharf siya, kundi para maraming papasyal dyan at saka it will create opportunities for employments and it will create also opportunities for businesses in that surroundings. Talaga namang wow na wow sa Davao. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Love the Philippines! Mangadto ta sa Davao! OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Shanty Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare, now available at afterglowtreatments.com. Korea's best kept skincare secret, Melange Korea, now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffaelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, Overseas Workers Welfare Administration. Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Shanty Gem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Nagbabalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Welcome back sa OFW Ikaw ang Bida, ang inyong lingkod, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Sapat na tulong at tapat na serbisyo. Yan po ang prioridad ng inyong OFW party list at ng inyong lingkod. Sa iba't ibang hamon ng buhay na kinakaharap ng ating mga mahal na OFWs sa loob o labas man ng ating bansa, araw-araw ay nais po namin kayong matulungan at mapaglingkuran sa abot ng aming makakaya. Ngayong hapon po, ang mga tanong o concern sa online world mula sa ating OFWs at overseas Filipinos, kasama po ng kanilang pamilya, ay ating susubukang sagutin at bibigyan ng agarang aksyon at solusyon. Welcome sa Itanong Mo Kay Kong!
kay inyong OFW Party List ang ilan sa mga katanungan at concerns mula sa ating OFWs at overseas Filipinos na karaniwan pong nasa comment section ng ating OFW Party List FB page. Sisimulan po nating sagutin ang mga ito mula sa tanong ni Fuji de Guzman. Kasama na po ba sa darating na eleksyon ng barangay ang pagboto via e-voting? Pwede na po ba kaming bumoto via electronic? Ay, hindi pa po pwede kasi po nag-file pa lang po tayo ng batas dito po sa Kongreso at ito po ay na-approve na sa committee hearing. Pero magkakaroon pa po ng first plenary hearing, second at third reading bago pa po ito pumunta sa Senado. Pag nakarating na po ito sa Senado at nagkaroon pa ba ng BICAM or baka hindi na rin po magkaroon ng bicameral meeting, ay pwede na po itong pumasa at pag ito'y naipasa na, malamang po sa 2025 pa po ito mai-implement ng ating COMELEC ang ating e-voting para sa ating overseas Filipinos, OFWs at mga seafarers. Mula naman po kay Mekmek Badjo Villar, pwede po ba yan kung sakali first time ako na makaboto, paano naman po ang magpa-register? Okay, Mekmek. Meron po magkakaroon po tayo ng registration na ibibigay po ng COMELEC. Magkakaroon po dito ng sinasabing mga pre-registration kung saan magkakaroon ng biometrics, magkakaroon po ito ng mga pag-asikaso kung kayo po ay talagang kayo ang tunay na bumoboto. Unang-una, may mga passport tayo, may SIM registration na tayo, hindi po tayo makakapunta sa abroad. Kung wala po yan, kasama pa po yung strict measures na pre-provide po ng ating mga service provider na tayo'y kasama rin po nung nagkaroon ng presentation sa COMELEC. Kaya pwede po kayong bumoto pag kayo nag-register online. At may mga description na po at instruction kung paano po itutuloy ang inyong pagboto. Mula naman po kay Gina Alegre, mas okay po ito kaysa last election. Absentee voting list, pumipila pa kami sa Philippine Embassy. Tinitingnan yung registration mo, tapos saka ka lang makakaboto. Hassle-free na ngayon. Thank you po and more power sa inyo. Naku, maraming salamat. Hindi na po kayo boboto, napipila na napakahaba. At ngayon po'y magiging komportable na kayo sa inyo pong mga bahay o sa inyong mga trabaho, pwede na po kayong bumoto. Kaya madaling-madali na po ang pagboto. Sana po i-share nyo sa lahat ng ating mga Pinoy sa abroad upang sa ganon ay ma-exercise nila ang kanilang right to vote. Mula naman po kay Mike Marco, good side, hindi na po kailangan pumila na mahaba at sana 100% na safe. Sisiguraduhin po natin na 100% safe ang inyong mga balota at nakakasigurado kayong magiging maayos na po ang inyong pagboto, hopefully sa susunod na 2025 election. Mula naman po kay Ruben Cabrera Presto, hihingi po sana kami ng tulong para makapagsampa ng kaso sa aming agency na puro pangako at hindi kami tinutulungan. 4 na buwan na po kaming nakikipag-ugnayan sa kanila hanggang ngayon. Hindi pa rin kami inaayos ng employer namin. Sana makauwi po kami at magsampa ng kaso sa kanila dahil hindi po kami iniintindi ng employer namin. Gusto nila masunod namin ang schedule nila pero hindi po sila nagbabayad ng overtime. Pinag-duty po kami ng sobra po lagi pa sa 8 hours. Bukod pa doon, mayroon kami na di maayos na tirahan at mahirap na transportasyon. May illegal deduction din na food allowance namin na tinuturo ng employer na agency daw ang nagkakaltas sa amin. May mali din po kami dahil naniwala kami sa mabulaklak na salita nila at pangako, yun po pala ay hindi totoo. Nako kapatid, unang-una na sinasabi ko nga po, kinakailangan after 8 hours, meron po kayong intindihan sa inyong employer para po sa inyong overtime na duty. Ganon din po ang inyong pagtira o transportasyon. Kung kayo po ay nasa abroad, dapat po ay sagot din po ito ng inyong employer. Tungkol naman po sa deduction sa food allowance, umpisa pa lang dapat maliwanag na po ang inyong kontrata kung kasama po ba ang food allowance
allowance o kung bibigyan na lamang kayo ng sapat na allowance at kayo na ang bibili sa inyong pagkain. Umpisa pa lang po, ayusin na po natin ang ating kontrata upang sa ganon hindi po magkaroon ng kalituhan sa susunod pong mga taon na pagtatrabaho natin. Sana po ay nabigyan linaw at kasagutan ang ilan sa inyong mga tanong at concerns. Po ay nabigyan linaw at kasagutan ang ilan sa inyong mga tanong at concerns. Maaari po kayong magpadala ng inyong inquiries sa aming social media account na OFW Party List o mag-email sa ofwtulong@serviciocenter@gmail.com. Till next time po, kung saan ang inyong mga katanungan ay susubukan namin bigyan ng kasagutan at agarang solusyon at aksyon dito sa Itanong Mo Kay Kong. Magbabalik po ang OFW, Ikaw ang Bida. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Chanty Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare. Now available at afterglowtreatments.com. Korea's best kept skincare secret. Melange Korea. Now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffaelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, Overseas Workers Welfare Administration. Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Chanty Gem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Nagbabalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Nagbabalik po ang OFW, Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Ngayon po ay maghahatid naman tayo ng magandang balita patungkol sa pinakabagong service hub para sa ating OFWs, hatid po sa inyo ng inyong lingkod at ng OFW Party List, ang OFW Tulong at Serbisyo Center. Ano nga ba ang mga serbisyong hatid ng center na ito? Narito po ang ating OFW Party List, Secretary General Princess Adriano. Take it away, Ses. Hindi
Lingid sa ating kaalaman na ang ating Overseas Filipino Workers o OFWs ay tinaguriang bagong bayani ng ating bansa. Sa kanilang pagsusumikap at pagtsatsaga sa abroad para sa pamilya at para sa bayan, marapat lamang na sila ay maalagaan, maprotektahan at maserbisyohan. Kaya naman sa pangunguna ni One Filipinos Worldwide o OFW Party List Representative Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, inilunsad ang OFW Tulong at Serbisyo Center dito sa 4th floor ng Ayala Malls, Manila Bay, Parañaque City. Alamin natin ang iba't ibang tulong at serbisyo na makukuha ng ating mga OFWs at ng kanilang mga pamilya. Tara, pasok tayo! Isang one-stop service shop ang hatid ng OFW Party List sa pangunguna ni Congresswoman Marisa Del Mar Magsino para sa ating OFWs. Ang OFW Tulong at Serbisyo Center. Kasama ang Buhay OFW Foundation ni Congresswoman Marisa, kaagapay rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Migrant Workers or DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO, Department of Interior and Local Government or DILG, Presidential Communications Operations Office o PCOO, at marami pang iba. Layunin ng OFW Center na ito na maging abot kamay ang lahat ng benepisyo at pribilehiyo at maihatid ang sapat at tapat na tulong at serbisyo para sa inyo. Ilan sa mga ito ay medical assistance, educational scholarship para sa ating OFW dependents, burial assistance, legal assistance, at libreng seminars at job trainings. Dekalidad na tulong at serbisyo ang ninanais ng OFW Party List sa ating bawat migrant worker dahil naniniwala ang ating Congresswoman na dapat ay accessible ang mga programa at serbisyo para sa bawat OFW. Kaya naman, welcome na welcome po kayong lahat dito sa OFW Tulong at Serbisyo Center. Ang ating service hub ay bukas mula Lunes hanggang Sabado ng alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Maaari din po kayong tumawag sa kanilang hotline na 8931-9836 o mag-message sa kanilang social media account OFW Party List. Pwede rin po kayong mag-email sa ofwtulong@servisyocenter@gmail.com. Dahil dito sa OFW Party List at para kay Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, OFW, ikaw ang bida. Umaapaw po ang ating puso sa pagbibigay ng tapat na tulong at serbisyo para sa ating mahal na OFWs, Overseas Filipinos at kanilang pamilya. Makakaasa po kayo na ang inyong One Filipinos Worldwide or OFW Party List ay patuloy sa adikaing matulungan kayo at maibigay ang mga nararapat na benepisyo para sa inyo. Muli po, malugod po naming binabati ang ating mga bagong bayani. Walang iba kundi ang ating Overseas Filipino Workers ng Happy National Heroes Day. Hangad po namin ang inyong ligtas, maayos at magandang paghahanap buhay saan man po ng sulok ng mundo. Bago rin po tayo tuluyang magtapos, ay nais ko lamang pong batiin muli ang ating mahal na Pastor Apollo C. Quiboloy dahil katuwang tayo sa kanyang ministry sa paglalahad ng katotohanan sa bayan sa pamamagitan ng SMNI, the Home of Nation Builders. Nais ko rin pong batiin ng happy birthday ang aking Daddy Pole Magsino in heaven. We love you so much. Nais din po naming ipaabot mula sa OFW, Ikaw ang Bida at SMNI ang aming pakikiramay at panalangin sa naiwang pamilya ng ating Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople. We will always remember your dedication and service to our Filipino people. Secretary Toots, may you rest in peace.
I love you. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado, 5 to 6 p.m. dito po kung saan bida sa serbisyo, bida sa updates, bida sa mga kwento at trabaho, ang programang Ikaw ang Una dahil Ikaw ang Bida. Ito po ang inyong OFW Party List Representative, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, na nagsasabing OFW, Ikaw ang Bida. Muling sabahan ang OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino sa susunod na Sabado tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng gabi dito lamang sa SMNI. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.